Hello mga ka-wonder, magandang araw po sa atin lahat, sa inyo dyan sa Pilipinas. Meron lang po tayong pag-uusapan mga ka-wonder, regarding po na naman sa mga nababalitaan ko rito sa ibang bansa, sa mga nangyayari dyan sa atin, sa inang bayang Pilipinas. Mayroon na naman daw nabubuong pag-aalsang one time big time rally daw na para na naman daw sa sa mga nangyayaring katiwalian, para daw parusahan, makulong, pabagsakin ang dapat pabagsakin. So nakakalungkot isipin lang mga ka-wonder ba na wala nang katapusan ang ganyang mga pag-aaklas na rally-rally na yan. Kasi sa totoo lang po, pera din yan mga ka-wonder, di ba? Sakripisyo, pagod sa mga inanyanyahan ng mga organizer na yan, ng mga mag-rally-rally. O nga nandun na ako para sa kanila, opinion nila yan, para sa kapakanan ng bayan. Pero nakakasawa na kasi yan mga ka-wonder, di ba? Sa mga hindi pabor dyan sa mga rally-rally na yan. Pabor ako sa mga rally-rally na yan kung talagang tunay at legit ang panawagan. Hindi yung para lamang siraan ang isang individual or organisasyon or isang grupo. Kasi nakakasawa na tingnan mga ka-wonder, di ba? Yung palagi na lang ganyan ba, paulit-ulit na lang na mayroon lang mag-aaklas ng isang rally para lang siraan ang isang partido or politician or organisasyon, pero ang resulta wala rin nangyayari. O napupunta lang sa kawalan. Sino nahirapan? Ang mga mamamayan na nakumbinsing sumali. Naniniwala ko sa mga ka-wonder ha. Lilinawin ko lang to na ang pag-aaklas ng mga ganyang rally, mga aktivistang yan na nagagawa ng mga ganyang rally na yan, or sino man ang mga organizer niyan, naniniwala ko dyan, oo, para sa nila, inisip nila, para sa kapakanan nga ng bayan yan. Pero parang nakakalungkot isipin na ba na walang nangyayaring maganda. Walang idinudulot na magandang resulta pagkatapos ng mga sakripisyo at paghihirap ng mga rally-rally na yan. Ilang rally nang nangyari. Mula pa nung EDSA 1, EDSA People's Power 1, People's Power 2. Mayroon bang naidulot na maganda yan? Ang akin lang naman mga ka-wonder, lilinawin ko lang hindi ako maka-administrasyon, hindi rin ako maka-oposisyon. Gitna lamang ako, neutral po ako, neutral. Kasi ako ang taong walang kinikilingan, walang sinusuportahan. Doon ako sa tunay na pagbabago at talagang totoo. Doon talaga ako. Hindi yung pakulo lamang, salita lamang para lang makumbinsi, mahikayat ang mamamayan na talagang plataforma niya, ganyan, talagang maganda, pero wala rin nangyayari. Ako wala akong pinapaanohan nito Wala akong pinaparinggan nito. Ang akin lamang po dyan sa Pilipinas, kasi nakakalungkot na isipin. Talagang lugmok na talaga sa kahirapan ang Pilipinas natin, ang inang bayan natin. Kaya ko lang dito mga ka-wonder, panawagan ko sa mga taong gobyerno, please lang po sa inyong mga taong gobyerno na pansariling interes lamang iniisip, yung mga taong gobyerno dyan na mga talagang talamak sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, please lamang po, magbago na po kayo. Maawa po kayo talaga sa bansang Pilipinas natin. Talagang lugmok na po talaga sa kahirapan. Lugmok na po talaga. Baon na po sa kahirapan. Ang akin lamang is talagang nakikiramay ako. Talagang ipinapakita ko ang malasakit ko sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Ito bagong taon, Enero pa lang ng 2026. Mababalta na natin ng ganito. Mayroon na naman mag-aalsang one time, big time daw na rally. Para lang daw pabagsakin bang rehimeng Marcos, BBM, para daw
papanagutin ang mga tiwali sa gobyerno, pabor ako dyan. Parusahan, ikulong ang mga tiwali sa gobyerno. Pero, parusahan at ikulong ang mga tiwali sa gobyerno. Pero, sana gawin ito ng tunay. Talagang legit na pag-iimbestiga. Hindi lamang yung talagang dahil lang sa politika, maglalaban-laban ang mga partido-partido. Pangit yun eh. Ang unang nagsasakripisyo yung mamamayan eh. Kasi sa nangyayaring ganyan, pera din ang involved dyan eh. Kaming manggagawa, kaming mamamayan, katakot-takot na kaltas sa buwis ang kinakaltas nyo, mga taong gobyerno dyan. Tapos ang nangyayari lamang, napupunta sa wala, sa katiwalian lamang. Kaya kung sino man ang mga gumagawa ng mga katiwalian na yan, mga magnanakaw dyan sa gobyerno, sa taong sa Pilipinas, makonsensya na po kayo, magbago na po kayo. Paulit-ulit lamang itong panawagan na inaano ng mga taong nagmamalasakit talaga sa kahirapan sa atin sa Pilipinas. Paulit-ulit lang yan na panawagan, magbago na po kayo, makonsensya na po kayo. Tsaka yung mga mambabatas po natin dyan sa gobyerno, sa Pilipinas, yung lahat ng mambabatas, sana po gawin nyo yung sinumpaan yung tungkulin ng tapat. Gawin nyo ng tapat ang inyong mga sinumpaan tungkulin. Yung talagang sincero kayo. Sa puso't isipan nyo na ginagawa nyo talaga yung tama na pag-iimbestiga. Hindi lamang po dahil sa pamumulitika. Kasi nagkakaroon lang talaga ng bahay ng politika eh. Kunyari magkakaroon ng Senate hearing. Tapos yung pala, mahirap na lang kasi makisali sa mga ganyan usapin eh. Dahil lumalabas lang tayo na para tayong lahat mga kingkoy eh. Huwag tayong maging para tayong mga batibot nito eh. Nagkwikwentuhan lang ng mga nagmi-meeting kunyari, nag-hearing pero wala naman palang saysay ang kadudulutan nito, ang kahinatnan. Kaya pakiusap ko na lang sa mga tapat dyan na mga lingkod bayan natin, mga mambabatas natin, yung mga sinumpaan tungkulin nyo, isipin nyo naman po na talagang hindi lamang dahil lang sa politika magkakaroon lang kunyari ng palabas para ang mga tao, ang mamamayan, ma-brainwash nyo, makumbinsin nyo na talagang gumagawa kayo ng totoong hearing. Sana naman maging tunay na lahat pare-pareho ngayong bagong taon na to, 2026, maging legit na, genuine na talaga ng mga pag-iimbestiga, mga gagawing hearing sa mga totoo talaga na sangkot sa anomalya na yan. Particularly sa flood control na yan. Yung talagang totoong sangkot. Sa bagay, hindi natin pa masasabi na totoo talaga na sila ang may gigawa hanggat hindi napapatunayan sa husgado. Naniniwala ko dyan. Kasi mahirap kasi puro na lang espekulasyon eh. Puro haka-haka pa eh. Wala pa kasing pinali ang husgado. Doon lamang ako papabor sa mga talagang makukulong, mapaparusahan talaga na gumawa ng katiwalian, mga anomalya na yan, kung mapapatunayan na talaga ng husgado sa Supreme Court natin. Magagaling kaya ang mga huwis natin dyan sa gobyerno sa Pilipinas, yung mga judges natin dyan. Saludo ako sa inyo, alam ko, ang tatalino nyo, ang gagaling nyo. Kaya sana naman po gawin nyo ang tama at talagang tunay na pag-iimbestiga para mapatunayan talaga ang totoo na nagdanakaw na gumagawa ng katiwalian dyan sa Pilipinas. Lalo na yung kaban ng bayan na nagsasakripisyo tayong manggagawa, lahat kaming manggagawa, mapadid dyan sa Pilipinas o dito sa ibang bansa. Ninanakaw lang ang buwis, napakalaki-laking mga buwis ang kinakaltas sa amin, tapos yung pala nanakawin lang. Ang napapunta lang sa mga proyekto kunyari, kakapiranggot na lang. Wala nang nangyayari. Kasi puro lang kurakot ang nangyayari, puro nakawan. Kaya ako nakikisimpatiya talaga ako. Nakikibaka rin ako sa mga vlogger ngayon, mga YouTuber, mga influencer na binabatikos talaga yung mga magnanakaw, mga tiwali sa gobyerno dyan sa Pilipinas. Nakikisa talaga ako dyan. Wala akong kinikilingan partido, wala akong kinikilingan sinusuportahan ng mga, sa halimbawa, administrasyon man o oposisyon man. Wala po. Nasa gitna po talaga ako, nasa gitna. Kung saan ang totoo, ang tunay, doon ako, pabor ako doon. Makikisali ako doon sa totoo talagang legit talaga na nakikibaka talaga para lang magkaroon ng kaayusan at
maging maunlad ng Pilipinas natin. Ayaw ko ng ganun eh, yung partido-partido, politika-politika. Mas lalo lang nakakaano yun eh. Nakakapalugmok sa Pilipinas natin, sa bansang Pilipinas natin. Yung gusto ko talaga na pagkakaisa talaga, yung talagang mula sa puso. Hindi yung mula sa bibig lamang, sa salita lamang. Paano? Kami, ginagawa na namin ang tunay na pakikisa sa nangyayari dyan sa Pilipinas. Kami bilang mga OFW. Ako nasa ibang bansa ko ngayon. Yung buwis pa lang na kinakaltas nyo sa amin dyan sa Pilipinas, yung buwis namin dito sa ibang bansa, yung pinagtrabaho namin, malaki lang naibibigay namin tulong sa iba sa Pilipinas, pero kukurakutin lang, nanakawin lang. Hindi tama naman ang mga ginagawa niyan, ng mga gumagawa ng hindi maganda, mga taong gobyerno dyan, mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi ko po kayo nilalahat sa gobyerno. Alam ko po, mayroon din dyan mga busilag pa rin puso, mga tapat sa serbisyo, mga tapat sa sinumpaan tungkulin. Pero yung mga gumagawa ng katiwalian, mga magnanakaw, mga pansariling interest lamang ang iniisip, wala kayong kwenta. Ang kakapal na mukha nyo, dapat naman magising na kayo, mag-isip na kayo, gumising na kayo. Maawa kayo sa mamayan. Mga naghihirap, lalong nababaon, nalulugmok sa kahirapan. Panawagan ko lang po yan. Yung mga rally-rally na yan, nakakaano lang yan eh. Kasi mas lalong naapektuhan ng mga mamamayan eh, sa mga nakukumbinsi. Na talagang, bakit na lang kaya hindi na lang gawin ng mga taong mambabatas sa Pilipinas na talagang ipatawag ng tunay talaga na hearing, tunay talaga na pag-iimbestiga, legit talaga, para na naman mapatunayan kung sino talaga ang mga sangkot sa katiwalian na yan. Hindi nila, huwag na natin ipadaan kasi ang iba kasi nasasabi nila, wala na kasing, sa bagay, mayroon din kasi hindi na naniniwala sa ano na eh, sa mga hearing-hearing din sa Senado, sa Kongreso. Na ano rin ako dyan eh. Kaya ang ginagawa ng iba, sa kalsada na lang inaalsa ang pagrarally. Parang isigaw, ilabas ang freedom of expression, kung anong nararamdaman ng bawat ng individual. Kasi nga sa Senado, wag naman sana kayong mga galit ha, mga senador, mga congressman, congresswoman. Parang lumilit na ang tiwala sa inyo kasi dahil sa mga hearing-hearing na wala namang nangyayari. Noon pa yan eh. Kaya ang ginagawa naman talaga ngayon ng mga iba, sa kalsada na lang ginagawa ang talagang tunay na na mag-aano na lang ng rally. Ang sakripisyado dyan, ang mamamayan din na nakukumbinsi, siyempre pera din yan. Pagpunta lang doon, pagkain doon, at saka pagod, puyat, sakripisyo. So nakikisa ko sa mga vlogger na talagang gusto na rin talaga ng tunay, legit na pagbabago, pagkakaisa para matigil na itong mga rally-rally ito. At saka nakakaano rin yan sa kalsada eh. Yung dumadaan sa kalsada, mga sasakyan, mga naabala tuli. Kaya sana naman matigil na itong mga kawalang kwentang pangyayaring ito. Mabago na sana ngayong bagong taon, 2026, mabago na sana ang lahat sa Pilipinas. Yung mga gumagawa ng katiwalian, magbago na po sana kayo, makonsensya na po sana kayo. At saka yung mga gobyerno naman, taong gobyerno sa Pilipinas na gumagawa ng tama, ipagpatuloy nyo po sana, mas lalo nyo po sanang paglabanin pa ang katiwalian para hindi manaig ang kasamaan, mas lalong manaig ang kabutihan. Yun lamang po, nakikisa ko, nakikiramay talaga ako sa kalugmukan sa Pilipinas, sa kahirapan. Lalo na nakakawa yung mga mahihirap, lalong nababaon sa kahirapan. Yun lamang po. Sa susunod ulit mga kawander ko, magkita-kita tayo sa susunod ulit. Bibihira na ako ngayon makapag-video, makapag-upload dahil medyo may pinagkakabalan tayo dahil alam nyo naman, kapapasok lang ng bagong taon. So pagpasensya nyo lang po muna. Nagpapasalamat pa rin ako sa inyo, mga na tumatangkilik sa mga video ko, walang sawang sumusuporta sa channel ko. Wag po sana kayo magsasawa. Muli po, pagpalain po tayo ng puong may kapal. Lahat po tayo, pagpalain po tayo. Bye-bye for now. God bless us all.